Bago pa sumikat ang araw, gising na ang guro. May dalang lesson plan at pangarap para sa estudyante. Sa bawat hakbang papasok sa paaralan, may panibagong laban, may panibagong misyon na haharapin. Music Prince Remix! Hindi lang tsoka at libro ang kanilang dala, kundi pangarap ng batang gustong magkaroon ng pag-asa sa harap ng klase. Kahit pagod at puyat, ngiti pa rin ang dala para ang bata'y ganahan. Maraming papel ang kailangang tapusin, maraming aralin ang kailangang ihanda at isipin. Minsan ang oras ay kulang, katawan ay pagod, pero para sa mga bata, tuloy pa rin ang pagod at pagsubok. Hindi madaling maging guro sa panahon ngayon. Maraming responsibilidad, maraming hamon. Ngunit sa kabila ng lahat ng problema, ang pangarap ng bata ang kanilang pinanghahawakan. Sakripisyo ng guro, sino bang nakakakita sa likod ng ngiti? May pagod na hindi nakikita. Sakripisyo ng guro para sa kinabukasan, oras at lakas nila'y buong pusong inilalaan. Sakripisyo ng guro, hindi dapat minamaliit, dahil bawat pagtuturo ay may pusong nakaukit. Hindi man sila perpekto, ginagawa ang makakaya para ang bawat estudyante ay magkaroon ng magandang pag-asa. May batang makulit, may batang ayaw makinig, may batang mabilis matuto, may batang kailangang ulit-ulitin. Hindi pare-pareho ang bawat kabataan, kaya iba-iba rin ang paraan ng kanilang pagtuturo at pag-unawa. Kapag may batang naliligaw sa tamang daan, guro ang isa sa unang nagbibigay ng paalala. Hindi para manghusga o manakit ng damdamin, kundi para itama ang mali at turuan siyang bumangon muli. May gurong umuuwi na pagod ang katawan, pero sa bahay may trabaho pa rin kailangang tapusin at asikasuhin. Kinabukasan, babalik na naman sa paaralan, bitbit ang bagong aralin at panibagong pag-asa. Minsan hindi nakikita ang kanilang ginagawa, dahil ang resulta ay lumalabas paglipas na maraming taon. Ang batang dati nangangarap lamang, balang araw ay maaaring maging profesional at makatulong sa bayan. Sakripisyo ng guro, sino bang nakakakita sa likod ng ngiti? May pagod na hindi nakikita. Sakripisyo ng guro para sa kinabukasan, oras at lakas nila'y buong pusong inilalaan. Sakripisyo ng guro, hindi dapat minamaliit, dahil bawat pagtuturo ay may pusong nakaukit. Hindi man sila perpekto, ginagawa ang makakaya para ang bawat estudyante ay magkaroon ng magandang pag-asa. Sa mga magulang, maging katuwang ng guro, dahil pagpapalaki ng bata ay hindi trabaho ng isang tao. Sa mga estudyante, matutong rumespeto, dahil ang pagtuturo ay hindi lamang trabaho. Kung may pagkakamali, pag-usapan ng maayos, huwag agad husgahan, huwag agad manumbat. Ang guro ay taurin na napapagod at nasasaktan, kaya respeto at pangunawa ang dapat nating pairalin sa lahat ng pagkakataon. Hindi hinihingi ng guro ang sobrang papuri, minsan sapat nang marinig ang simpleng salamat ma'am o salamat sir. Dahil sa bawat batang kanilang tinulungan, may isang pangarap na unti-unting nagkakaroon ng direksyon. At kapag dumating ang araw ng pagtatapos, makikita nila ang bunga ng kanilang pagtitiis. Ang batang dati hawak pa ang lapis, ngayon ay may sariling pangarap at kayang harapin ang mundo. Sakripisyo ng guro, ngayon ay ating kilalanin. Bawat pagod at tiyaga, huwag nating kalimutan. Sakripisyo ng guro para sa kabataan, sila'y bahagi ng pagbuo ng mas magandang kinabukasan. Sakripisyo ng guro, may saysay ang
Sa lahat ng guro na patuloy na lumalaban, saludo kami sa inyong puso at katapatan. Maaaring hindi masukat ang inyong sakripisyo, pero ang inyong mga aral ay mananatili sa puso. Guro, hindi man laging napapansin ang inyong pagod. Ang bawat batang inyong natulungan ay patunay na may kabuluhan ang inyong sakripisyo. Ang inyong trabaho ay hindi lamang pagtuturo, kayo ay bahagi ng paghubog sa kinabukasan ng ating bayan. Music Prince Channel. Guro ay hindi robot na walang kapaguran. May puso rin silang maaaring masaktan kapag may batang ligaw at hindi sumusunod. Pinapayuhan ng paulit-ulit para kinabukas ay maging maayos. Music Prince Remix! Hindi lang libro ang hawak sa kanilang kamay, pati pangarap ng batang gustong maging mahusay. Sa bawat leksyong kanilang ibinibigay, may pag-asang balang araw, may mabubuong magandang buhay. Kaya bago sila husgahan, alamin muna ang dahilan. Ilang gabi silang nagilaan para sa kinabukasan. Hindi lahat ng pagkakamali ay dapat agad sisihin. Minsan ang guro'y kailangan ding pakinggan at intindihin. Ipaglaban ang mga guro, bigyan sila ng respeto. Dahil sa kanilang kamay, may batang natututong maging tao. Ipaglaban ang mga guro, wag agad husgahan. Dahil bawat pagtuturo ay may kasamang sakripisyo at pananagutan. Ipaglaban ang mga guro, kasama sa pag-asa. Sila ang gabay sa loob ng paaralan at silid-aralan. Hindi sila perpekto pero patuloy na nagsisikap para sa bawat batang nangangarap na maabot ang pangarap. Kapag may estudyanteng hindi marunong rumespeto, huwag agad sabihin na kasalanan ng guro. Ang pagpapalaki ay nagsisimula rin sa tahanan, at ang mabuting asal ay dapat sabay-sabay na ituro saan man. Guro ang nagtuturo ng tamang landas, magulang ang unang humuhubog ng ugali at batas. Kapag nagtulungan ang paaralan at tahanan, mas matibay ang pundasyon ng bawat kabataan. May gurong minsan ay napapagod din, pero sa harap ng klase patuloy pa ring ngumiting. May problemang dala, ngunit hindi ipinapakita dahil ayaw niyang maapektuhan ang batang umaasa sa kanya. Kaya wag maliitin ang kanilang trabaho. Hindi madaling maging guro sa mundong magulo. Bawat papel, bawat lesson, bawat batang tinuturuan, may oras, tiyaga at pusong kanilang inilalaan. Ipaglaban ang mga guro, bigyan
hanapan ng tamang solusyon. Dahil ang paaralan ay hindi lugar ng away, ito'y tahanan ng pagkatuto, pangarap at magandang buhay. Sa mga estudyante, tandaan ninyo ito: ang respeto sa guro ay respeto rin sa sarili ninyo. Hindi kabawasan sa pagkatao ang pagsunod at pagkikinig, dahil ang tunay na matalino ay marunong ding umunaw at magtimpe. Sa mga magulang, maging katuwang ng guro, huwag iwan sa paaralan ang buong responsibilidad ng anak ninyo. Kapag may problema, huwag agad magalit, makinig sa magkabilang panig bago gumawa ng hatol. Ipaglaban ang mga guro, hindi dahil sila'y perpekto, kundi dahil mahalaga ang kanilang papel sa paghubog ng tao. Ipaglaban ang mga guro, kasama ang kabataan sa edukasyong may respeto, disiplina at pagkakaunawaan. Ipaglaban ang mga guro, ipaglaban ang edukasyon, dahil ang bawat guro ay may ambag sa ating henerasyon. Kapag ang guro ay nire-respeto at pinapahalagahan, mas matatag ang paaralan, mas maliwanag ang kinabukasan. Guro, salamat sa inyong pagtitiis at serbisyo sa bawat batang tinuturuan ninyo. Hindi man palaging nakikita ang inyong sakripisyo, ang inyong mga aral ay mananatili sa puso ng bawat estudyante. Ipaglaban ang mga guro, hindi para takpan ang pagkakamali, kundi para ipaalala sa lahat: ang edukasyon ay responsibilidad nating lahat. Music Prince Remix. Abogado, pero demonyo! Abogado, pero demonyo, barado sa salita pero puso'y parang bato. Kapag batas ang usapan, eksperto sa argumento, pero kapag konsensya ng tanong, biglang nawawala ang abogado. Naka-Amerikana, bit-bit ang diploma, sa harap ng tao angas at kumpiyansa. Bawat salita may legal na paliwanag, pero sa likod ng ngiti may banggalaw palang pakay. Sabi niya batas ang dapat nating sundin, pero bakit ang mahina ang laging napapansin? Kapag may pera, mabilis ang solusyon. Kapag walang pambayad, balik ka na lang sa susunod. Hindi lahat ng marunong magsalita ay tama, hindi lahat ng may titulo ay may konsensya. Ang tunay na abogado ipinagtatanggulang naaapi, hindi ginagamit ang batas para mangapi. Abogado, pero demonyo, matalino sa batas pero puso'y bato. Abogado, pero demonyo, sa salita'y anghel, sa gawa
ang pinag-aralan, pero mababa naman ang pakikitungo sa kapwa. May mga taong maraming alam sa batas, pero nakakalimot sa simpleng tama at mali. Hindi lahat ng nananalo sa korte ay panalo sa buhay. Dahil ang tunay na panalo, malinis ang konsensya at walang tinatapakang tao. Kung abogado ka, maging ilaw sa dilim, huwag maging dahilan para lalo silang mangamba. Ang batas ay sandata para sa hustisya, hindi hagdan para umakyat habang may tinatapak ang iba. Kung may kapangyarihan, gamitin ang tama. Kung may talino, gamitin para sa kapwa. Dahil balang araw matatapos din ang palabas at ang pangalan mo'y maiiwang kasama ng iyong mga gawa. Abogado, pero demonyo, ito'y patama sa maling sistema. Hindi sa lahat ng abogado. Abogado, pero demonyo, kung tama ang gawa mo, hindi ka dapat matakot dito. Diploma'y mataas, pero puso dapat mataas din. Talino'y gamitin para sa taong nangangailangan. Batas ay batas, hustisya'y para sa lahat. At ang tunay na dangal, hindi kayang bilhin ng salapi. Abogado man o simpleng mamamayan, pare-pareho tayong may pananagutan. Hindi titulo ang nagpapabuti sa tao, kundi konsensya, respeto at pusong marunong lumaban para sa tama. Abogado, pero demonyo, patama ng to, mga kababayan. Kung hindi ikaw ang tinutukoy, bakit parang ikaw ang tinamaan? Mga marites! Tingnan mo si pare! Wallet niya makapal, pero mas makapal ang mukha! Walang atrasan! Hataw na! Music Prince Remix! Rapapapapapapa! Hey! Pumasok sa tindahan, todo ang yabang. Wallet na kalabas, parang may dalang milyon. Sabi sa tindera, ate, kuhanin mo lahat. Pagdating sa bayaran ay kulang pala ang cash. Umorder ng pagkain na pang 10 tao. Sabi pa, libre ko lahat, mga tropa ko. Nang dumating ang bill, biglang tumingin sa langit. Pare, pautang muna, babayaran ko sa Huwebes. Ang wallet niya, parang encyclopedia. Saka pala, kala mo may negosyo sa Maynila. Pero ang laman, resibo at lumang papel. Ang tabang pa rin, parang may milyon sa bank account. Makapal ang wallet, pero makapal din ang mukha. Puro yabang kahit walang pera. Makapal ang wallet, pero makapal din ang mukha. Sa picture, milyonaryo, sa bayaran nagtatago na. Makapal ang wallet, pero makapal din ang mukha. Kapag libre, unang-una sa pila. Pagdating ng singilan, biglang may tawag. Hello, mama? Tawagin mo muna ako sa bahay. May bagong damit, may bagong sapatos. Sa social media, todo ang post. Success is coming, ang caption sa larawan. Pero ang totoo, utang pa ang pinambayad. May selfie sa restaurant, ang table puno. Akala mo siya ang sponsor ng buong grupo. Pero pagdating sa cashier, biglang nagtanong, may promo ba kayo? Baka pwedeng installment to. Makapal ang wallet, pero makapal din ang mukha. Ang lakas mag-flex, pero bulsa'y kawawa. Makapal ang wallet, pero makapal din ang mukha. Puro libre ko, pero wala namang pambayad pala. Kapag may pera ang tropa, brother kita. Kapag siyang sisingilin, hindi kita kilala. Sa barkada, siya ang pinakamaingay. Laging nagyayabang na parang may sariling kumpanya. Bibili ako ng kotse, bahay at lupa, pero pamasahe pa uwi nang hihingi pa sa tropa. May
mo, utang na naman, pare. Yo, makinig ka, huwag kang magalit. Patama lang to pero baka ikaw ang tinutukoy ng awit. Hindi masama ang mangarap at magporma, pero wag magkunwaring milyonaryo kung wala namang pera. Wallet makapal, mukha mas makapal, sa kapal ng confidence talagang pambihira ang dating pare. Kapag libre, siya ang unang sumisigaw. Kapag bayaran na, biglang nagiging invisible ang katawan. May pera man o wala, wag mahiya, pero wag ding magyabang ng sobra-sobra. Dahil ang tunay na yaman, hindi nasa wallet, nasa ugali at respeto. Iyan ang tunay na sulit. May utang sa tindahan, may utang sa kapitbahay, may utang sa tropa, pero lakas pa rin gumastos sa buhay. Kapag siningil, may bagong kwento. Next week talaga, swear, pero ilang buwan na to. May excuse sa umaga, may dahilan sa gabi. Kapag singilan na parang hangin, biglang hindi makita lagi. Pero kapag may handaan at libreng pagkain, nasa unahan agad, hawak ang plato at kutsara rin. Hindi masamang walang pera, lahat tayo may panahon na kapos sa buhay. Ang mahalaga'y marunong magsikap at marunong tumupad sa sariling pangako. Pero kung puro yabang at puro pakitang tao, kahit gaano kakapal ang wallet mo, kung makapal din ang mukha mo, walang hahanga sa'yo. Makapal ang wallet pero makapal din ang mukha. Patama sa buong masa. Makapal ang wallet pero makapal din ang mukha. Kapag libre ang pagkain, siya ang bida. Makapal ang wallet pero makapal din ang mukha. Sa bayaran biglang nawawala, kaya bago magyabang at magpa-impress, siguraduhin mo nang may laman ang wallet. Yes! Wallet! Makapal! Mukha mas makapal! Pera! Saan na? Kung may pera, huwag bayabang tumalang pera, huwag magpanggap kung nangutang magbayad. At kung libre ang pagkain, huwag unahan ang tropa. Hataw! Hataw! Makapal ang wallet, pero makapal din ang mukha. Music Prince Channel. Hoy mga tropa! Tingnan nyo si pare! Makapal ang wallet, akala mo milyonaryo! Paglabas ng pitaka, lahat na patingin, pero nang buksan, puro resibo, ID, at listahan ng utang! Hataw! Music Prince Remix! Makapal ang wallet, nakaumbok sa bulsa. Akala ng mga tao mayaman na talaga. Pag-upo sa karinderya, todo ang kumpiyansa. Sabi pa sa tindera, ate, dagdagan ng sabaw ha. Nang dumating ang bayarin, biglang naganap ng barya. Kinapa ang wallet, parang may nawawalang pera. Makapal nga ang pitaka, totoo namang makapal. Kaso ang laman pala mga resibo ng Jollibee at Mercury Drug lahat. May lumang ATM, expired na card, may picture ng crush na hindi ka nakilala. May calling card ng mekaniko noong 1 taon, pero 1,000 wala kahit anino. Makapal ang wallet pero ang laman puro papel.
lang naglalakad, parang boss ang dating. Wallet sa likod, kitang kita sa jeans. May mga kaibigan na kala may treat, kaya nag-order agad ng burger at fries. Magdating sa cashier, ngumiti ng kaunti. Sabi niya, ay naiwan pala wallet ko sa bahay. Sabi ng tropa, eh ano yung nakaumbok sa bulsa? Sagot niya, props lang yan, para mukhang may pera. Makapal ang wallet pero ang laman puro papel. Hindi pera, puro papel na may sulat at label. Makapal ang wallet pero ang laman puro papel. May resibo ng gasolina, may ticket pa ng bus terminal. Or may milyonaryo, bulsa'y tahimik kapag singilan na biglang nag-CR ng matagal. May listahan pa ng utang na dapat bayaran, petsa ng kuryente, tubig, internet buwan-buwan. May loto ticket na expired noong nakaraan. Iningatan pa rin baka raw sakaling manalo balang araw. May 10 piso sa pinaka-ilalim, tinubi ng 4 para mukhang makapal din. Sabi niya, ito ang emergency fund ko. Sagot ng tropa, emergency nga? Kasi emergency talaga! Yo, makapal ang wallet, wag agad dumanga. Baka laman niya na i-attendance sa eskwela. May resibo ng grocery, may warranty ng phone, may business card ng taong hindi mo kilala noon. Wag magjabang kung puro papel lang, baka sa singilan ikaw ang unang magtago sa daan. Mas okay nang manipis ang wallet pero may laman, kaysa makapal nga pero puro ala-ala ng nakaraan. May ID ng kumpanya na matagal lang sarado, may litrato ng barkada noong uso pa ang imo. May lumang SIM card at susi ng locker, may papel na nakasulat bayaran si Joker. Sabi ng crush, libre mo naman ako. Sabi niya, oo naman, walang problema. Pagkatapos kumain, biglang tumunog ang cellphone. Uy, may emergency, uwi mo na ako. Hindi masama kung minsan kapos, lahat naman dumadaan sa hirap at pagod. Pero wag lang magpanggap na hari ng kanto kung ang laman ng wallet ay resibo at kupon lang, bro. Para sa mga laging nakawalet na makapal, wag agad magyabang, baka papel lang lahat. Hindi sukatan ng yaman ng umbok sa bulsa, baka assignment lang ng anak mo ang laman pala. May iba namang wallet ay sobrang nipis, pero kapag nagbayad cash agad ang labas. Kaya bago ka mag-flex sa harap ng barkada, siguraduhin mong hindi grocery list ang hawak mo. Pare, ha, 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 ha. Makapal ang wallet pero ang laman puro papel. Nakakatawa pero maraming makaka-relate, pre. Makapal ang wallet pero ang laman puro papel. May ID, resibo, kupon at warranty label. Kapag oras ng bayaran, pag biglang maglao, magsabihing naiwan sa bahay, nasa bulsa mo. Makapal ang wallet pero ang laman puro papel. Patama lang to sa mga mahilig magpa-level. Kaya mga tropa, tandaan nyo ito, hindi lahat ng makapal ang wallet ay may pera. Minsan, mas makapal pa ang resibo kaysa sa laman ng bangko. Ormayang ng forma, pero sa cashier, pare, ikaw muna, babawi ako sa sweldo. Hataw, makapal ang wallet, pero ang laman, puro papel. Music Prince Channels. Mayos ang damit, bagong sapatos, ang forma hanggang kanto. Pero pagdating sa bulsa, wala muna, pre! Hataw na! Music Prince Remix! Oh yeah! Umagang umaga, todo ang forma, plansado
oras na lang muna. Hindi masamang gustong maging maayos, pero huwag kalimutan ang tunay na ayos. Dahil kahit gaano kaganda ang pananamit, kung puro yabang, walang saysay ang dating. Maporma, pero walang pera. Ayos ang damit, pero bulsa'y kawawa. Maporma, pero walang pera. Kapag mo'y mamahalin, pangkain wala na. Maporma, pero walang pera. Sa picture, parang mayaman ang aura. Pero kapag oras na ng bayaran, biglang sasabihin, pre, pautang mo na dyan. May salamin sa bulsa, suklay sa kamay. Bawat lakad niya'y parang may parada sa buhay. Selfie dito, selfie doon, todo ang post. Caption pa niya, living my best life, bros. Pero kapag nagyaya ang barkada, libre mo naman kami, biglang tahimik siya. Kaya ang tropa na papailing na lang. Porma mo milyon, pero barya ang laman. Maporma, pero walang pera. Hindi naman masama kung wala ka pera. Ang masama'y puro yabang ang dala, tapos mangungutang kapag naubusan na. Maporma, pero walang pera. Patama lang to, wag sana magalit ka. Mas mabuting simple pero marunong magsikap, kaysa puro porma pero walang pangarap. May bagong cellphone, bagong accessories, pero bayarin sa bahay nakatambak pa rin. May bagong sapatos na kumikintab, pero responsibilidad ay ayaw hawakan agad. Kapag may okasyon, todo ang bihis, pero sa trabaho laging mamaya na lang ang nais. Kung gusto mo umangat sa buhay, hindi puro porma, sipag ang kailangan, pare. Makinig ka tropa, walang masama sa porma, pero wag gawing sukatan ng buong pagkatao. Hindi kailangan maging mayaman para respetuhin. Mas importante kung marunong kang magsikap at tumupad sa tungkulin. Pwedeng walang branded na damit, pero may pangarap na hindi naubos kahit maliit. Pwedeng luma ang sapatos sa paa, pero bawat hakbang may direksyon papunta sa pag-asa. Huwag mangutang para lang magpasikat, huwag magpanggap na mayaman kung bulsa'y kapos agad. Dahil ang
o bukas, maporma man o simple, ang tunay na astig, marunong magsipag. Hataw, ayos ang forma, pero dapat ayos din ang buhay. Music Prince Channel. Hoy! Hindi lahat ng gwapo babaero, pero kapag puro forma at puro pa cute, ay nako, baka may tinatago. Makinig ka pare! Music Prince Remix! Woo! Hey, hey, hey! Pagpasok pa lang sa kanto, lahat napapalingon sa'yo. Ayos ang buhok, planchado ang damit, ngiti mong parang may sariling awit. Sa bawat madaanan may binabate, Hello, kumusta? sabay kindat palagi. Pero kapag tinanong kung sino ang mahal, sagot mi wala, pero may kachat na pala. Gwapo ka nga, pero tandaan mo, hindi mo ka ang sukatan ng puso. Kung bawat ngiti ay may kapalit, darating ang araw, ikaw rin ang masasakit. Pag gwapo, siguradong babaero, sabi ng iba pero hindi naman totoo. Kung may respeto at marunong magmahal, kahit hindi gwapo, pwedeng maging tunay na mahal. Pag gwapo, siguradong babae, pero ugali pa rin ang tunay na panalo. Hindi sa forma, hindi sa mukha, kundi sa pusong marunong maging tapat sa isa. May nag-like sa umaga, may nag-chat sa gabi, may good morning dito, may good night doon lagi. Kapag nahuli, ang dahilan ay simple, Kaibigan lang yan. pero bakit ang dami? Sa social media, todo forma at yabang, bawat picture may caption na nakakasilaw. Pero sa tunay na buhay, kapag dumating ang problema, tingnan natin kung sino ang mananatili sa tabi niya. Pag gwapo, siguradong babaero, sabi ng mundo pero hindi naman ganon. May gwapong tapat, may simpleng tao ring traidor, kaya ugali ang tingnan, hindi lang ang panlabas na anyo. Gwapo, siguradong babaero, wag basta humusga sa itsura ng tao. Kung marunong rumespeto at marunong tumupad, yun ang lalaking tunay na dapat hangaan. Para sa mga mahilig mga ako, Isa ka lang, pero marami naman kayo. wag gawing laro ang damdamin ng iba. Dahil ang puso ng tao ay hindi laruan sa kalsada. Kung ayaw mong masaktan, wag manakit. Kung ayaw mong lokohin, wag kang manloko kahit saglit. Forma pwedeng mawala, mukha pwedeng magbago, pero ang magandang ugali habang buhay na baon mo. Uy pare, makinig ka muna, hindi lahat nadadaan sa magandang mukha. Kahit gaano kaganda ang forma sa salamin,